Kaugnay sa pagbisita ni US President Barack Obama sa Lunes, makakapanayam natin si Ginang Loida Nicolas Lewis, Chair ng US Pinoys for Good Governance. Magandang umaga, Ginang Lewis. Magandang umaga din, Yes. Howie. Yes. Sa nakatakdang pagdating ni US President Obama sa Pilipinas, nagpadala kayo ng liham kay Pangulong Noynoy Aquino para hilingin na kumbinsihin niya si President Obama na bigyan ng temporary protected status sa mga Pilipino sa Amerika. Para sa kaalaman ng publiko, ma'am, ano ho ba itong temporary protected status? Okay. Ang immigration law ng Amerika, merong provision na kapag merong napakamatinding civil war o kaya natural na kalamidad, pareho ng lindol o kaya napakalakas na bagyo, yung mga illegal na citizen na nasa Amerika, mga nasa deportation proceeding na paalisin na, huwag munang paalisin. Dahil sa makakadagdag yan ng hirap sa country, sa syudad. Ngayon, noong November 8, alam naman ng buong mundo na napakalakas monster typhoon, itong Yolanda o kaya ang tawag sa Amerika, Haiyan, na dumaan sa Visayas. So, kung magpapadala tayo ng mga TNT, yung mga illegal na Filipino na i-deport balik sa Pilipinas, mahihirapan pang Pilipinas. So, ang hinatawag dyan, bigyan ng mga nasyonal, ng mga citizen ng Pilipinas, TPS, temporary lang naman, 18 months, protective, wag kang i-deport status. Instead of being called illegal, na TPS sila. Yun ang ibig sabihin. Yes, so ma'am, sabi nyo nga, nasa batas na to ng Amerika at alam na ng buong mundo yung gaano kalaking kalamidad, yung Super Typhoon Yolanda. So, bakit nga ba hindi kumikilos pa ang pamahalaan ng Amerika? Okay, ang problema kasi, hindi naman buong Pilipinas yung tinamaan ng bagyo. Yun lamang nasa Visayas. So, ang mga lawyers, advisors, immigration, homeland security, hindi nga iniisip nila paano magbigay ng TPS sa kalagitnaan lang naman yung natamaan. So, sa palagay ko, pinag-aaralan nila at lalabas na kung sakali man ikaw ay illegal or TNT, kailangan magbibigay ka ng sworn statement o kaya pipirma ka ng affidavit na kung babalik ka sa Pilipinas, babalik ka sa isa sa mga lugar na tinamaan ng bagyo. Sa palagay ko, ganon ang iniisip nila. At saka siguro, iniisip din nila na para makastay lang sa Amerika ay kung ano na rin ang ilalagay dyan sa affidavit na yan. Hindi kaya i-exploitin o gagamitin lang itong Super Typhoon Yolanda para makalusot sa immigration restrictions ng Amerika? Okay, case-to-case basis. Ayaw ko namang sabihin maghusga sa ating mga Pilipinong illegal na gano'n ang gagawin nila. Pero yun ang nakakaabala sa mga lawyer ng immigration. Kaya hindi pa nila masabi na, sige, Presidente, ibigay niyo ito. Pero sa aking palagay, dahil sa Presidente narito, President Obama is with President Noynoy, meron tayong tinatawag na agreement tungkol sa visiting forces ng mga Amerikano na mas madala silang bibisita dito. Sa palagay ko, ibubulgar din ng President Obama na bibigyan ng TPS ang Pilipinas on a case-to-case basis. So, bawat taong magbibigay ng affidavit, titingnan nila kung ano ang sinasabi ng affidavit. So, minumungkahin nyo, parang concession to sa Pilipinas in exchange for itong bagong defense deal na kung saan papayagan yung mga Amerikano na manatili sa Pilipinas. Tumpak, yes. Ganun ang mangyayari. Sa aking palagay, no? Dahil wala pang sinasabi ang immigration sa Amerika. Sa palagay ko, isa yan sa mga pag-uusapan ng President Noynoy at President Obama at sa palagay ko, baka i-announce ng President Obama at napakalaking biyaya yan para sa mga Filipino na nasa Amerika na facing deportation, mga TNT natin.
Okay, pero katulad ng sinabi nyo, posibleng maging concession din o mapag-usapan yung na ang mga apektuhan lang o makikinabang lang yung mga Pilipinong tiga Eastern Visayas o Central Visayas na naapektuhan ng Super Typhoon Yolanda. So hindi lahat ng mga TNT o yung mga nag-o-overstay na Pilipino sa Amerika. Well, yun ang, that is the, kaya nga, ang tagal-tagal nilang ibigay. Dahil sa, yun ang mahirap ipagdugtong. Okay? Na ikaw ay hindi uuwi ka sa Sorsogon. Ako ay taga Sorsogon. Pero hindi tinamaan ng bagyo. Paano ka hihingi ng tulong? Yun ang kaya nga natatagalan eh. Okay. So, ang amin namang mungkahi, ibigay na for total, ibigay na. Pag Pilipino ka, ibigay na. Pero dapat may confession. Yun. Okay, anong estimated bilang ninyo nitong mga maapektuhan na Pilipino sa Amerika kung pagbibigyan? Officially, 200,000. Pero kaming mga Pilipino, sa palagay namin, mas malaki pa. And of course, nagko-coordinate kayo, ma'am, sa Department of Foreign Affairs at pamahalaan ng Pilipinas dahil syempre ang kakausap mismo kay doon kay US President Obama, hindi naman yung mga PhilAm katulad ninyo, pero kung mga Pilipino dito sa Pilipinas. Hindi. Kami ang kaming mga Filipino-Americans na nasa Amerika dahil sa kami ang mga brothers and sisters natin yan. So ang laki-laki ng lobbying na ginagawa namin. In fact, I myself raised that question in front of President Obama in a private dinner that I attended. Okay. Siyempre, ang sagot niya sa akin, pinag-aaralan pa. Tama naman yon. Kaya ang aking suspecha, dito niya sasabihin pagbisita niya sa Pilipinas. Okay, at saka may isang bahagi rin dun sa inyong liham kay Pangulong Aquino na sinasabi niyo sa kanya na sana humingi ang Pilipinas ng drone technology sa Amerika para lalong lumakas ang depensa natin, lalo na dito sa krisis ng China-Philippine relations. Sobra kasi ang China eh. Wala silang basis sa international law, pero sinasabi nila buong West Philippine Sea sa kanila. Ano tayo? Gunggong napakaraki ng natural gas at oil na meron tayo within the 200 nautical miles sa Palawan, on our West Philippine Sea. Tapos sasabihin ng China, sa kanila lahat yun. So, kung sakali man, sunod-sunod kasi ang kanilang pag-angkin. Una, kinuha nila ang recto reed bank. Okay? A mischief reed, kinuha nila. Meron na ngayong military garrison yun. Yun, it's within the 200 military nautical zone. Katapos Scarborough Shoal, ang tinatawag natin na Carburo, mga fishermen natin, hindi na pwedeng mangisda doon. Okay? Naroon na ang China. Ang pangatlo, itong Ayungin Reef na naroon tayo. Meron tayong grounded na World War II ship, tawag Sierra Madre. Okay? Talagang renounded natin yun purposely dahil para meron tayong demarcation line. Ito sa amin ito. Hindi ba? Last month, nung Marso, ayaw tayong pumasok doon. Hinaharang tayo para hindi tayo makapagbigay ng tubig at pagkain sa ating 9 Marines doon. Sobra. Ngayon, drone is isang eroplano na walang tao na pwedeng mag-bomb. It can target it can target places na by remote control. Para bang ginagawa ito sa Middle East against the Taliban. Yeah. Maraming ngayong namatay doon na walang Amerikano na pilot na namamatay. Yun ang hinihingi natin para hindi tayo Mrs. Lewis, dito sa confrontation so far between the Philippines and China, mukhang wala pang naitutulong ang Amerika, ang American military, hindi pa kumikilos. Hindi. Dahil para sa kanila, dapat merong isang international body, United Nations na magsasabi. Kasi para bang dalawang bata, akin yan, hindi akin yan. Anong gagawin ng nanay o tatay? Oy, ito sa iyo, hindi pwede. Kailangan merong mas mataas na magsasabi, ito talaga sa kanila. At ginawa na natin yan. We filed a case in front of the United Nations Tribunal of Law of the Sea. And we have already filed our final petition. Napakalaki. Siguro
isang metro, o hindi naman, na petition, anong tawag doon, brief, na lahat ng mga old maps pinakita natin, na buhat pa nung 1700, ang China merong silang sariling map, o kaya ang France merong isang French cartographer gumagawa ng mapa, na hindi talaga kasali sa Middle Kingdom o kaya sa China ang West Philippine Sea or Spratly Island. Okay. So, ang problema nito, napakatagal gagawa ng desisyon ang United Nations Tribunal. So, in the meantime, ayaw ngayon sabihin ng Amerika, oy, wag mong pupuntahan yan sa China dahil sa para bang kumakampi sila sa atin. Pero, kapag tayo ay may drone at napakalaki ng military arsenal ng China, kung sakali man talagang sinusubok ang ating kagitingan kesa ang ating mga sundalo at mga Navy men at Marines ang mamatay, drone na lang ang iganti natin sa China. At pag ang China gumanti sa atin, yun ang talagang dapat pumunta sa ating tulong ang Amerika. Because then, by that time, ang Mutual Defense Treaty natin na pinirmahan natin noong 1950s pa ay it will come into activity. Okay. Yun ang hinihingi namin. Drone na lang para hindi sundalo natin ang mamatay. Okay, maraming salamat po, Ginang Loida Nicolas Lewis, Salamat Chair din sa iyo, Howie. ng US Pinoys for Good Governance. Okay. Thank you. Thank you. Bye-bye.